Minsan, nang ako'y papunta ng eskwela, sinakay ako sa jeep ng 2 bataan ni Mayor. Jeep iyon ng mga pulis, at ang nagsakay sa akin ay parehong pulis. Nagpaikot-ikot kami, nasa gitna nila ako. Sabi nila itigil na daw ninyo ang kaso o... Mga banta! Banta! Isa iyan sa pinakakaraniwan nilang ginagawa. Hindi lamang sila ang gumagawa niyan, pero ang kinatatakutan ko'y ang kalalabasan ng inyong demanda, ang inyong paniniwala sa hustisya. Kung hindi ba ako maniniwalay, ano pa ang aking mahihintay? May kwento tungkol kay San Agustin, tungkol sa paniniwala. Naglalakad daw si San Agustin sa tabing dagat at tinutuklas ang misteryo ng Divina Trinidad. Habang nag-iisip at naglalakad, meron daw narinig si San Agustin na parang hanging nagbubulong sa kanya. Agustin, ang ginagawa mong pagtuklas sa misteryong iyan ay isang hirap na pagsalok mo ng tubig sa buong dagat sa iyong palad. Pananalig, paniniwala, iyan ang kailangan mo. Ang hustisya ba rito sa ating isang misteryo? Alam natin lahat na ito'y hindi hustisya at alam natin kung bakit ito hindi ganito. Wala naman tayong misteryong dapat tuklasi kung bakit nananalig at naniniwala pa tayo. Lawakan mo ang iyong pagtingin, Tony. Ang kinagagalit mo ay dahil lamang sa mga personal na karaingan. Lawakan. Ang kaitay ay isa lamang sa matagal na laganap ng kawalang katarungan. Darating ang hustisya, Tony. Kailan? Gaano katagal? Sa anong paraan? Paghihintay natin, nakakatulad lamang ng ginawa nating paghintay sa kaso ni Itay. Ano ang nangyari sa kanya? Natatandaan ko pa, 16 anyos ako. Nasa gagalangin tayo. Naghahapunan tayo. May tumawag kay Itay. Alam natin na mula na madiskubre niya ang di paglilista ng trak-trak na tabakong inilalabas sa bodega ay pinagbantaan na siya. 2,000 piso ang halaga ng mga pinupuslit. Pero matapang si Itay. Hindi siya napatakot. At ang gabi nga iyo'y lumabas siyang kumpiyansa. Matapang, ni hindi isinukbit ang sarili niyang baril. Nag-usap sila sa labas at nang nagkainitan na nagpalabas tayo. At narinig natin ang mga putok. Bagsak si Itay. Takbo sa nakaparadang nilang jeep ang 3. Nakuha ko ang numero ng jeep at tutudtun ang mga nagsigamit niyon. Nadyaryo tayo kung ilang araw tayong nasa periodiko. Umasa tayong mahuhuli at makukulong ang mga nagbaril kay Itay. Hanggang sa pumasok ang isang politiko. Ano pa ang nangyari pagkaraan yun? Unti-unti na silang nawala ng interes sa kaso. Hindi na naging porsigido ang mga nag-iimbestigang pulis. 3rd year high school ako noon. At sa kauna-unahang pagkakataon, naisip kong hustisya pala'y ganito. Hanggang ngayon nasa akin pa ang clippings ng mga dyaryong noon. Itinatago ko. Duguan ang retratong kuha ni Itay. Nakaraan na yun, Tony. Hindi pa ba kayo nadadala? Hanggang ngayon ba'y naniniwala pa kayo? Ano ang sabi ng aking itinuturo kung hindi ako maniniwala? Kaya ko magretiro anumang araw ngayon, pero natuturo pa rin ako. Siguro isanais kong makatulong sa paglikha ng mabubuting mamamayan. Ituturo mo sa kanila ang katarungan, ngunit ikaw na mismo ang hindi naniniwala rito. Bubuo ka ng mahusay na mamamayan, ngunit ikaw mismo ay hindi modelong mamamayan. Naniniwala ako, Tony, at maghihintay ako. Mahulog kayo sa pampang! Nininervous na naman si Aida, Regina. Nanlalamig mula pa kanina. Parang takot na takot. Nakabili na ba ng gamot? Ang gamot nga pala. Sino ang bibili? Akala ko ba'y si Tony? Hindi ba pwede ipagpabukas na ang pagbili? Anong oras na ba? Mag-aalas 11 na siguro. Meron namang butika riyang hindi nagsasara. Kailangan ni Aida, Regina. Hindi siya mapapahinga kapag hindi nakainom. Maaring makasama pa sa kanya. Sa linggo ka may pupunta rito ang doktor. Gabi na, Ana. Nasa iyo yan, Regina. Pero si Aida, eto na si Tony. Lalakad na ako. Alam mo ang pupuntahan mong butika? Mag-taxi ka na. Umuwi ka kaagad. Kailangan ni Aida ay yan. Kinakabahan ako, Ana. Sa pagkakapunta rito ni Mayor, iintindihin mo yun? Kay Tony, Ana. Ibang-iba na siya ngayon. Ang mga pinagsasabi niya. Umalis na ang kuya. Oo. Bakit? May dala siyang baril. Baril? Huwag ko rin sasabihin sa inyo. Sa malaking kahon, sa ilalim ng kama niya kinuha.
Saan kukuha ng baril yun? Baril, inay, kitang-kita ko. Diyos ko! Ano kaya ang kanyang gagawin? Sundan mo kaya, Ben? Sundan mo kaya, Ana? Siguro'y naglalalabas ng gabi iyan. Ano ginagawa? Hinahanap ang anak ng mayor. Hindi ko na siya nakikita nag-aaral kung gabi. Baka hindi na siya scholar sa sunod na semester. Nalalaman mo pala hindi mo sinasabi? Kung isasama ako ng kuya, isasama ako. Ang aking mga anak! Ang aking mga anak! Hindi mo sila masisisi, Regina. Lalo pa nga't pagkaraang marinig ang pinagsanib ng alkalde at ng konsihal. Ang hustisya ay hustisya lamang kung madali itong naibibigay at naibibigay ng pantay-pantay. Papanhik na ako, pumanhik ka na rin. Iwan mo ng bukas iyang ilaw. Halina, Regina, matulog ka na. Ikaw nga ang pagod. Ben, abangan ang pagdating ng kuya mo. Walang mangyayari sa dibanda ninyo, inay. Alam ko na ang aking gagawin. Gaganti ako. Papatayin ko siya. Tony! Sa pagbubukas ng tabing, makikitang nakaupo si Regina. Nakapikit, naiidlip, ang isang kamay ay nasa katangan ng upuan at nakasapo sa noo. Ang isa ay nasa kanyang kandungan. Sa labas, maririnig ang manakanakang pagdaraan ng taxi. Sa labas din maririnig ang pahagok na ingay ng truck na nangongolekta ng basura at ang pagkalakalantog ng mga inihagis na lalagyan ng sukal. Mula sa itaas ay bababa si Aida. Nakaputing damit pantulog, nakalugay ang buhok at nakatapak. Nakikita niya ng naiilip na ina, ngunit hindi ito gigisingin. Tutuloy siya sa komedor. Bubuksan ang ilaw at may hahanapin sa kabinet. Matatabing niya ang isang bote ng gamot at ito'y mababasag. Magigising si Regina. Ay, sino yan? Aida! Ang gamot, inay. Si Tony. Wala pa? Bakit po? Bumili ng gamot. Anong oras na ba? Pasado 12:00 na po siguro. Umaga na. Saan kaya nagsutang tonyong ito? Sinabi namang agahan at kailangan... May, napasag po akong boteng. Hindi ako makatulog, inay. Gusto mo ng gatas? May dugo kayo, inay. Saan? Ayan. Saan? Akala ko may dugo kayo sa inyong palad. Wala. Akala ko'y mayroon. Ano ba ang gagawin ko? Gatas. Gatas nga pala. Lagi kong naiisip ang luma nating bahay, inay. Ano ka mo? Ang luma nating bahay. Lagi kong naiisip, kako. Bakit? Aywan, basta lagi ko lang naiisip. Parang gusto ko pang naroon tayo. Parang natatakot ako dito. Bakit ka naman matatakot dito? Sabi ni huwag na tayo magsusumbong. Hindi ako natatakot kung ako. Pero baka kayo, o si Ben, o si Kuya. Buti pa ako. Kung ano-ano naiisip ko, inay. At kasama ng aking napapanaginip. Naparito raw siya at na kanyang mga kasama. Marami silang mga dalang baril. Nasa eskwela kayo. May pinuntahan si Tia Ana at pumasok si Ben. Kami lang dalawa ni Kuya ang naiwan. Nakakatakot, inay. Pinaupo nila sa mesa si Kuya.
Nagkapaligid sila at siya ay may inabot na bote ng lason kay kuya. Inumin mo! Sabi niya kay kuya. Inumin mo! At binunot niya ang baril at itinutok kay kuya. Sinabi ko na sa iyong huwag magsusumbong. Nagsumbong ka pa rin, sabi niya kay kuya. Kaya inumin mo ito. Aabot niya ang bote ng lason. Inumin mo! At nagmamakaawa ko sa kanya. Pasensya na kayo, sabi ko. Pasensya na kayo sa kapatid ko. Anong pasensya? Sabi niya. Nagsumbong siya. Inumin mo. At ininom ni kuya ang lason, inay. Iyon gatas, Aida. Huwag mong isipin yan. Kay bait pa naman ni kuya kung sa kanya gagawin iyon. Hindi nila gagawin iyon. Hindi nila aanin ng kuya mo. Huwag naman sana nilang sasaktan. Ano, inay? Oo, hindi nila sasaktan. Ang bait-bait pa naman ni kuya. Mahal na mahal ka nga niya. Noon naisip ko, kung pipili ako ng magpapangasawa, ang pipiliin ko ay kamukha niya. Mabait siya at mapag-alala. Aywan ko, pagkaraan si Itay, siya na ang para kong naging ama. Hindi ba't parang siya naman talaga, inay? Oo. Saan kaya nagpunta itong Tony ito? Anong sinasabi ni kuya tungkol sa nangyari? Wala namang sinasabi. Kung pumapasok siya sa kwarto ko at kinakausap ako, nanguhuli kong tinitignan niya ako ng mabuti. Medyo nalalaglag pa nga salamin sa kanyang ilong. Ang lalim niyang tumingin. Sabi lang ni Tia Anay, pangit ang nakakunot noo, pero sa tingin ko, bagay pa nga kay kuya. Siya, pandi ka na. Kayo? Hihintayin ko siya. Ano na kayang oras? Umaga na. Umaga na? Tony! Anong nangyari sa'yo? Kuya? Anong nangyari sa'yo? Alis tayo rito, inay. Dali, gisingin ninyo si Ben. Tia Ana! Ben! Anong nangyari, Tony? Binaril ko siya. Bakit mo ginawa yun? Iniisa-isa ko ang kanyang mga pinupuntahan. Nakita ko ang kotse niyang nakaparada sa Green Derby. Nagiinuman sila. May mga kasama siya. Doktor! Tumawag ka ng doktor, Ben! Taxi! Ang tawagan mo. Ben, alis tayo rito. Tia Ana, Aida, alis tayo. Dali, Ben. Darating sila. Tony, bakit mo ginawa yun? Iyan lamang ang paraan, inay. Saan ka kumuha ng baril? Ang kay Itay. Akala ninyo'y nawala ito, pero tinago ko. Tinago ko mula nung mapatay siya. Akala nila itinangay ng mga nagsibaril sa kanya. Hindi. Itinago ko. Naisip ko baka makita ko makatagpo ang mga pumatay kay Itay. Matagal na ito sa aking kahon at si Aida ngay. Ano pang ginagawa mo, Ben? Saan ka pupunta? Sa Nueva Ecija. Sa mga kamag-anak na magsasaka ni Itay. Sa Tarlac. Sa Pampanga. Sa bundok. Hindi, Tony. Hindi tayo aalis. Susuko ka. Inay! Bigay mo sa akin ang baril. Kailangan ko to, inay. Tiyak na papatay nila ako. Madali nila makagawa ng dahilan. Susuko ka, Tony. Inay! Inay! Ibang krimen kaysa nangyari kay Aida. At ako'y kriminal? Pinatay mo siya. Huwag ninyong sasaktan ang sinumang balo o ilila sa amang bata. Habilin ng Diyos kay Moses. Kapag sila'y inyong sinaktan sa anumang paraan at silang lahat ay tumawag sa akin, ang panawagan nila ay tiyak kong diringgin. At ang puot ko'y maglalatag at kayo'y papatayin ko sa tabak. Naglalatag ang puot ng Diyos sa masamang kamay na umagaw at humawak ngayon ng kanyang tabak. Sasabihin ninyong ako'y kriminal? Saan? Paano? Kanino ako hihingi? Hahanap at magkapagtatampo ng katarungan? Sino ang magbibigay? Inay, ang kidlat ng Diyos ay ihagis ng kamay na naaapi at ang tabak ng hustisya ay tataga sa lipunan ng mga pinakakaitaan ng katarungan. Nariyan na sila. Susuko ka, Tony. Calderon! Napapaligiran ka na namin!